Samantala, Naoya Inoue sa legasiya ni Pacquiao, ibang klaseng nilalang, imposibleng pantayan. Sa mundo ng professional na boxing, bihira ang mga kampiyon na nagpapakita ng labis na pagpapakumbaba sa harap ng kapwa nila alamat. Ngunit para sa Japanese pound for pound king at undisputed super bantamweight champion na si Naoya the Monster Inoue, walang alinlangan niyang ibinigay ang kanyang pinakamataas na respeto sa pambansang kamao ng Pilipinas na si Manny Pacman Pacquiao. Sa kabila ng kanyang sariling tagumpay at pagdomina sa magkakaibang timbang, naging tapat si Inoue na wala siyang balak o planong lagpasan ang makasaysayang 8 Division World Title record ni Pacman. Ayon sa tinaguriang monster ng Japan, si Pacquiao ay isang different breed, isang uri ng mandirigma na halos imposibleng masundan sa larangan ng boxing. Hindi lamang sa pagtanggi na basagin ng 8 Division record, nagtatapos ang paghanga ni Inoue sa pambansang kamao ng Pilipinas. Sa iba't ibang pagkakataon, hayagan nitong naipahayag ang mga dahilan kung bakit nananatiling isang buhay na alamat para sa kanya si Pacquiao. Naging ehemplo at benchmark para kay Inoue ang mga nagawa ng Pacquiao noong nagdesisyon siyang umakyat ng mga weight class kung saan napanatili ng Pinoy legend ang kanyang bilis at lakas. Mula flyweight 112 pounds hanggang super welterweight 154 pounds, kinikilala ni Inoue na ang narating ni Pacquiao ay isang natatanging record na napakahirap ng mabuwag ng sinumang modernong boksingero ngayon. Minsan na rin pinuri ni Inoue ang katapangan ni Pacquiao na makipagpalitan ng mukha at kamao sa mas malalaking kalaban nang walang alinlangang takot. Sa halip na piliting magpalipat-lipat sa napakaraming weight division upang humabol sa record, nakatuon si Inoue sa pagpapatibay ng kanyang sariling pangalan sa mga timbang na nababagay sa kanyang pisikal na pangangatawan. Lalo lamang pinatutunayan ng mga pahayag na ito mula sa isang pinakamatitinding fighter ngayon na ang record at legasiya ni Manny Pacquiao ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng pandaigdigang palakasan. Isang pamantayan na mahirap o baka hindi na kailanman mapapantayan ng sinuman. Samantala, Manny Pacquiao tinawag na number 1 boxer ng huling 20 taon ni Teofimo Lopez Jr. Muling naging mainit na paksa sa mundo ng palakasan ang legasiya ng ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Ito ay matapos siyayag ng 2 Division champion na si Teofimo Lopez Jr. na para sa kanya si Pacquiao ang nararapat na maging number 1 best fighter sa nakalipas na 2 dekada, last 20 years sa larangan ng boxing. Sa payag ni Lopez, mas pabor siyang ilagay sa tuktok si Pacman kumpara sa ibang mga tanyag na pangalan tulad ni na Floyd Mayweather Jr. at Terence Crawford. Bakit mas matimbang ang resume ni Pacman? Habang maraming boxing fans at experts ang nagbabase sa undefeated record upang makakuha ng mataas na ranking, malinaw na mas may timbang ang makasaysayang resume ni Pacquiao kung susuriin ang mga nagawa nito sa loob ng ring. 8 Division World Champion, ang nag-iisang boxer sa kasaysayan na nanalo ng world title sa 8 magkakaibang weight classes. 5 Division Lineal Champion, isang patunay ng kanyang dominance sa iba't ibang kategorya. 4-decade champion, nagawang maging kampiyon mula noong bago pa siya mag 20 anyos hanggang sa edad na lampas 40. Hari ng 147 pounds division, dominasyon sa welterweight division kung saan nakatapat at natalo niya ang pinakamalalakas na fighter ng kanyang henerasyon. Bagamat may kanya-kanyang paborito at pananaw ang bawat tagahanga ng boxing, mahirap pasubalian ang mga natatanging record na ito kung ang lalim at kalidad ng resume ang pagbabasehan. Malakas ang argumentong si Manny Pacquiao nga ang tunay na numero 1 sa nakalipas na 2 dekada. Ang laban sa pagiging GOAT, Manny Pacquiao binira ang self-proclaimed title ni Floyd Mayweather. Nagsalita na ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao kaugnay ng walang katapusang debate kung sino nga ba ang tunay na greatest of all time GOAT sa larangan ng boxing. At may direktang mensahe siya para kay Floyd Mayweather Jr. Binigyang diin ni Pacquiao ng pagkakaroon ng malinis na undefeated record ay hindi sapat na batayan para ideklara ang sarili bilang pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Self-proclaimed GOAT, maraming undefeated. Inihayag ni Pacquiao na marami ng boksingero ang nagretiro ng walang talo, kaya hindi ito bukod tanging karangalan na
may pagmamayabang lamang ni Mayweather. Walang unikong record anya hindi mailatag ni Mayweather kung saang bahagi ng kasaysayan siya naging nag-iisang nakagawa ng isang natatanging milagro sa ring. Mga record na kay Pacquiao lamang ipinaalala ng pambansang kamao ang dalawang makasaysayang record na hanggang ngayon ay siya lamang nakakagawa sa buong mundo. Ito nga ang nag-iisang 8 Division World Champion. Si Pacquiao ang tanging boksingero sa kasaysayan na nanalo ng kampyonato sa 8 magkakaibang weight division. 4-decade champion. Ang nag-iisang fighter na nakahawak ng world title sa loob ng 4 na magkakaiwalay na dekada, 1990s, 2000s, 2010s at 2020s. Sa kabila ng mga makasaysayang tagumpay na ito, nananatiling mababa ang loob ng pambansang kamao. Anya, hindi niya kailangan buhatin ang sariling bangko, raising my own chair, at mas pinipili niyang ipaubaya sa mga tagahanga at taga-subaybay ng boxing ang pinal na paghatol kung sino ang tunay na dakila. Samantala, Manny Pacquiao ang tanging boksingero na may kakayahang sumira ng oldest champion record ni Bernard Hopkins. Sa larangan ng professional na boxing, nananatiling nakatala sa kasaysayan ang record ni Bernard the Executioner Hopkins matapos siyang maging pinakamatandang world champion sa edad na 49 years old. Subalit buong tiwalang inihayag ng legendary boxer na si Hopkins na si Manny Pacman Pacquiao lamang ang tanging nakikita niyang may kakayang bumasag sa kanyang record at hindi ang matagal nitong karibal na si Floyd Mayweather Jr. Bakit si Pacquiao at hindi si Mayweather? Ayon kay Hopkins, bukod sa pambihirang talento at kakayahan ni Pacquiao na makipagsabayan sa mga mas batang boksingero, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit malaki ang tiwala niya sa pambansang kamao. Disiplina sa katawan at buhay. Masyadong maselan at alagang-alaga ni Pacquiao ang kanyang sarili. Pagdating sa pagsasanay, tamang nutrisyon at higit sa lahat, ang kawalan ng bisyo. Ito mismo ang naging formula ni Hopkins noong makuha niya ang kampyonato sa edad na 49. Hindi takot makipagbakbakan si Manny Pacquiao. Walang takot sa bakbakan si Manny Pacquiao. Binigyang din ni Hopkins ang kawalan ng takot ni Pacquiao kahit labanan ng mga mas malalaki at mas mga batang kampyon sa ibabaw ng ring. Ito naman ang issue kay Floyd Mayweather Jr. nang tanungin sa Hopkins kung kaya rin ba ni Floyd Mayweather Jr. na basagin ang kanyang record. Inamin niyang may kakayahan din ito kung gugustuhin. Gayunpaman, pinaratangan ni Hopkins na kulang sa tapang si Mayweather para sumabak sa tunay at delikadong laban kung saan nakataya ang kanyang undefeated record laban sa mga kasalukuyang halimaw na kampyon. Sa uli, ang patuloy na pagtanggap ni Pacquiao sa mga matitinding hamon sa ring ay patunay na siya lamang ang may puso at disiplina para muling gumawa ng panibagong kasaysayan sa mundo ng boxing. Ayon kay Bernard Hopkins na mas tatatak sa tao ang legacy ni Manny Pacquiao kaysa kay Mayweather. Sa panayam kay Bernard Hopkins ng Ring Magazine ay sinabi niya na mas gugustuhin niya ang naging karera sa boxing ni Manny Pacquiao kaysa kay Mayweather. Kung sa greatest boxer of all time kasi ay laging sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather ang nangunguna sa pinagpipilian. Pero ang isa sa sikat na website na BoxRec ay ang napili nila ay si Floyd Mayweather bilang una at pumangalawa naman si Manny Pacquiao. At ang dating itinuturing na una na si Muhammad Ali ay pang-apat lang sa listahan ng BoxRec. Pero kalimitan ng mga boksingero ay si Manny Pacquiao ang nangunguna. Kung ako lang, dapat isaalang-alang din sa pagpili ang mga boksingero at hindi lang yung mga miyembro ng organisasyon ang pumipili. Lalo na nga dapat na ang mga boksingero dapat ang pumipili dahil naranasan mismo nila ang nakipaglaban sa ibabaw ng lona at alam nila kung sino ang mahirap na kalaban at kung ano ang mahirap na makamit. Nito nga lang ay ang daming boksingero tulad ni Shawn Porter, Ryan Garcia at maging ang trainer at dating champion boxer na si Robert Garcia ay ang hayagan na nagsabi na mas gusto nila ang naging accomplishment at nagawa ni Manny Pacquiao sa boxing kaysa sa ginawa ni Mayweather. Mas matindi nga raw ang mga nagawa ni Pacquiao kaysa kay Mayweather sa boxing. Kay Shawn Porter ay pabor siya kay Pacquiao dahil giyera daw ang mga laban ni Pacquiao. Magkatulad daw kasi kay Pacquiao ang mga laban niya na bakbakan at walang takbuhan. Kaya daw gustong-gustong panoorin ng mga tao ang laban ni Pacquiao. The blood of drama. Si Ryan Garcia naman kaya mas gusto niya si Pacquiao kaysa kay Mayweather ay dahil sa loob at labas daw ng ring ay magandang ehemplo si Manny Pacquiao. I feel like Manny Pacquiao got the best career, and I feel like I would rather have Pacquiao's career, you know. But Mayweather got the money, but there's something that I would want to be Pacquiao.
At si Robert Garcia naman, kaya mas gusto niya si Pacquiao kaysa kay Mayweather dahil giyera din daw ang mga laban ni Pacquiao. Talagang bakbakan at epic. Yun bang pag-uusapan ng mahabang panahon dahil sa ganda ng mga laban. At laging isinisingit ni Robert Garcia na mas mahirap makuha ang 8 division champion ni Manny Pacquiao kaysa sa 15 o ni Mayweather. I would rather have Pacquiao's career too. Very few like Mayweather. 8 division champion is gonna be. We probably won't see it in our lifetime. You know, it's harder to be an 8 division champion than to be 50 and 0. Dahil yung 15 o ni Mayweather ay may nakagawa na, tulad ng 89 o ni Julio Cesar Chavez. Ayon pa kay Bernard Hopkins ay mas maganda ang accomplishment ni Pacquiao dahil hindi ito namimili ng kalaban. At kahit sinong yarap sa kanya ng promoter niya ay nilalabanan niya na kahit palam niyang delikado siya. Pacquiao fighting back. At katunayan nga na may mga talo itong si Pacquiao dahil sa hindi nga siya namimili ng kakalabanin niya. Samantalang si Mayweather daw ay business ang iniisip niya. Pinipili niya ang kanyang nilalabanan, yung alam niyang lamang siya at yung siguradong tatalunin niya para mapanatili niya ang walang talo na record niya. Dagdag pa sa isinaalang-alang ni Mayweather sa pagpili ng kalaban ay malaki dapat ang kikitain niya kapag nilabanan niya ang boksingerong pipiliin niya. Maganda rin daw naman itong pagiging business-minded ni Mayweather, sabi ni Bernard Hopkins, dahil inilalagay na ni Mayweather sa maganda ang kinabukasan ng pamilya at anak niya dahil sa malaki niyang kinita sa boxing. At okay naman daw ito dahil tingin pa rin naman ni Bernard Hopkins na siguradong magiging Hall of Famer pa rin naman si Mayweather. Kung kay Manny Pacquiao naman, malaki din naman ang kita niya sa boxing. Mas malaki nga lang kay Mayweather. Pero ang hindi alam ng ibang bansa na marunong din naman mag-invest Pacquiao. Napakadami nga niyang negosyo dito sa Pilipinas. Ang tingin kasi nila, kaya lumalaban pa si Pacquiao noon, maski 42 years old na siya, ay dahil naubos na ang pera niya. Pero lagi naman sinasabi ni Pacquiao na mahal niya ang pagboboxing at malungkot ang buhay niya kung wala ito. Kaya tumagal siya sa pagboboxing. At tingin ko, kung hindi nga lang siya tumakbo sa pagka-presidente ng Pilipinas, ay malamang tuloy pa rin siya sa pagboboxing. Boxing is my passion. Diyan talaga ako lumaki, hindi ko talaga yan. Namimiss ko yung boxing pagka... Pero hindi talaga maiwasan ang debate kung sino ang GOAT o greatest of all time kina Manny Pacquiao at Mayweather. Dahil yung mismong mga fans o tao ang laging nagdidiskusyonan. At lagi itong mainit na itinatanong ng mga taga-media sa mga nasa business ng boxing tulad ng mga trainer at mga boksingero kung sino ba kina Pacquiao at Mayweather ang pinakamahusay sa lahat ng panahon. Kung iisipin natin yung sinabi ni Bernard Hopkins na mas matindi ang accomplishment ni Pacquiao ay tingin ko may katwiran siya dahil sa pananaw niya bilang boksingero at bilang pinakamatanda na boksingero na nakapagdepensa ng kanyang kampyonato sa edad na 49 years old ay alam niya kung gaano kahirap at katinding disiplina at ensayong gagawin ng isang may edad sa kanyang katawan para makapag-champion kahit na matanda na ito. Dahil nga kritikal ang edad sa boxing, kumbaga tanggap na may limit lang ang edad dito dahil nagiging marupok ang bungo ng lampas 40 years old at bumabagal na ang kilos. At yun na nga, nadadaig pa rin naman ni Pacquiao ang father's time o yung pagkatanda at nakuha pa niyang record na pinakamatandang naging champion sa welterweight division nung talunin niya ang dating walang talo at unified champion na si Keith Thurman. Bukod dito ay nakuha rin ni Pacquiao ang record na 4 na dekada ng pagiging champion at hanggang sa kasalukuyan ay champion pa rin siya sa edad na 41 years old. Tulad ng 8 division champion ay wala pa rin nakakagawa ng 4-decade champion kundi ang nag-iisang Manny Pacquiao. Salamat sa inyong panunood, paki-like, comment, share tong video at subscribe ka na rin. Salamat!